Boy, girl, boy, girl. Boy, girl, 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 boy, girl. Sa totoo lang, sa pag-usad ng panahon, tanggapin man natin o hindi, nadagdagan na ang klasifikasyon ng bawat individual, lalo na sa usapin ng kasarian. Hindi na lang basta babae o lalaki. Paano kung walang label ang isang tao? Ito ang gender neutrality. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Meet Lamay, 37 years old. Happily married with a kid. Si Lamay, itinuturing ang sarili na gender neutral. Ako I'd like to be honest with you. Ikaw siguro yung napaka-perfect example ng gender neutral. No pressure. I mean, kasi sa kwentuhan natin kanina, di ba? Like, you don't like girly clothes. But you're so girly inside. Yes. Di ba? I mean, I'm sure, tinanong kita kanina, di ba, kung napagkamalang ka na bang lesbian in the past, and you said yes, a lot of times. Yes. And sabi nga ng asawa mo, cute na para sa kanya yun. Pero, saan nag-stem yan, yung gender neutrality mo? Hindi rin naman ako nag-high heels. Just sa shoes na lang, I would rather wear sneakers or rubber shoes kahit nga sa office eh. Yung office attire ko, usually it's long sleeves, button down, jeans, and sneakers. So, tinanong na nga ako one time ng colleague ko, kailan ba ka na makikita naka-dress? And I'm like, never. Paano pag, example, kasal mo? Oh, in fairness naman nung kasal. And that's because yung sinuot ko, it's something borrowed. So, kasama siya doon sa Filipino arya-arya. Something new, something old, something borrowed, something blue. So, naloka sila lahat na naka-dress ako. It's a regular dress lang kasi sa West kami. And then, naka-French twist ako na I did it myself. So, naghanap ako ng how-to. And then, a little bit of makeup. Ang ibig sabihin ng gender neutral ay kapag ang isang paniniwala o yung mga norms, no, yung alituntunin ng ating lipunan o yung mga tinatakdang mga gawain ay hindi nakadepende sa pagiging babae o lalaki. Base sa pag-aaral na ginagawa, itong mga norms na ito ay dinala ng kanluraning mga paniniwala. Kung oobserbahang maigi, hindi lamang sa tipo o kulay ng mga damit masasabing nabigyan ng kasarian o gendered ang isang bagay, kundi lalo na sa mga laruan ng mga bata. Ang mga manika, dollhouses at stuffed toys na kasanayan nating laruan ng mga babae. Ang mga remote-controlled na kotse, mga laruang hayop at mga baril-barilan, karaniwang panlalaki at hands-off dapat ang mga lumalaking batang babae. Pero alam niyo bang may ilang mga magulang na gumagawa ng pinakabagong parenting style ngayon? Ang gender-neutral parenting. Dito, ang kulay o tipo ng laruan, pati na ang style ng damit. Malayang nakakapili ang mga bata base sa kung ano ang personal nilang gusto at hindi sa itinakda ng nakararami. Tinitingnan natin ngayon na hindi na kailangan turuan ng isang bata ng mga gawain na panglalaki lang o pangbabae lang, no? Lahat ng gawain, pangkaraniwan ng gawain na ay pwede na rin gawin ng babae, pwede na rin gawin ng lalaki, no? Hindi lang sa sarili gender neutral si Lamay. Kahit daw sa pagpapalaki ng kanyang 6-year-old na si Yori, ginagawa nila ang gender-neutral parenting. Kwento niya, hindi raw madaling magpalaki ng anak sa ganitong pamamaraan. Technicalan o kaya yung literal lang na definition. When it comes to the word gender, syempre yung kung paano ka, kung sa feminine side ka ba or masculine side. Yung neutrality, neutral, right? So nasa gitna. Walang... Oo. So whether left or right or pink or blue. Kasi, di ba parang sabi mo nga medyo malawak yung usapin pagdating sa gender neutrality. I'm sure nahihirapan kayo as parents. Oo. Lalo na gendered
ang mga bata natin. Pagpunta nyo sa department store, in example, paano kayong mamili? Nahihirapan ba yung sales ladies? Oo, kasi pagpupunta kami sa department store, tapos meron nga kaming binaling sneakers one time. Dapat specifically red yung color. So, nagtanong kami sa sales lady, meron kayong red shoes? Tapos, pababae pa or palalaki? Tapos sabi ko, kahit alin. Kasi may style na pambabae, may style na panlalaki. Oo. So, si ate na sales lady, medyo na-confused. So, sabi ko, sige, tignan na lang natin both. So, we went dun sa station ng mga boys, dun sa stations ng mga girls. And then, we want something kasi na kind of simple. So, hindi naman namin talaga sinasadya na, pang lalaki dapat kasi gender neutral or whatever. Pang boy pa rin yung nakuha namin kasi it's plain. Pwede siyang pang harabas, pwede siyang pang alis, pwede siyang kahit saan. Kambal daw sana ang magiging anak nila May at ng kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, hindi nabuo ang kakambal ng kanyang panganay na si Yori. Meron kasi akong PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. So, in order for my husband and I na magkaroon ng baby, kailangan ng tulong ng siyensya. So, nagpatulong kami sa OB, and then, with my age back then, plus yung gamot, nakakatulong yun para lumaki yung percentage para magkaroon ng kambal. And unfortunately, nung magpapa-check up kami ulit, sabi ni doktora, supposedly dalawa. Isa yung sure siya na mabubuo, and then the other one, unfortunately, nag-stay lang siya like blood. Ganon. So, kailangan ko mag-take ng medication. Mula raw nang maipanganak si Yori, nagdesisyon silang mag-asawa na palakihing gender neutral ang bata. Hindi talaga kami nag-sit down ni husband na, ganito dapat ang gawin na. Ang napag-usapan namin is, we would like to bring this human being into the world, knowing that she can do anything that she wants. Ang common natin is pag blue boy, pag pink girls. Ngayon, pag tatanungin mo siya, is pink the color for girls? Sasabihin niya, no, boys can also use that. Ganun. Siguro, mas ang napag-usapan namin, hindi naman siya i-bring up doon sa stereotypical. Kaya imbis na karaniwang pambabae ang tema ng first birthday ni Yori, ginawa nila itong rainbow-themed. Usually kasi pag first birthday ng mga babae, fairy, princess, yung sa amin, rainbow. And gusto kasi naming mag-asawa na kung magse-celebrate din lang kami ng medyo big time, it should be something meaningful to us. And nabanggit ko nga kanina yung naging situation ni Yori nung nasa belly ko pa siya. Rainbow kasi for us, it represents life. It's so lively. It has like 7 colors, man. 1, 2. Got it! Lumalaki na nga raw si Yori na hindi katulad ng ibang mga bata. Now, what if someone tells you, Yori, you cannot play basketball because it's for boys? What are you gonna do? Tell Mom. What else? Dad. Are you still gonna play basketball or even baseball? Dahil sa makabagong parenting style nila May, hindi nakahon sa palda o kulay na pink na damit si Yori. It feels like it's a bit easier yung ganitong style of parenting pag babae. Kasi yung mga babae pwede mag-pants eh. Yeah. So, ngayon, sa experience namin with Yori, pag nakikipaglaro siya, whether sa playground or anywhere, it's usually the boys na may mga questions. Like, why are you climbing the monkey bars? That's for boys. Yung sa kanya naman, ang dami niyang energy. She's all over the park. So, yung mga questions na ganon. Tapos, ang usually naririnig ko sa kanya, because I can do it. Base sa kwentuhan namin nila May, pinalaki niyang mas gender sensitive at hindi homophobic ang kanyang si Yori. At dahil daw dito, mas magiging malawak ang pananaw ng kanyang anak sa usaping sexualidad pagdating ng takdang panahon. Sa amin, we just generally base it dun sa equality or dun sa freedom ng bata to choose whoever or whatever, specifically my daughter,
kung anong gusto niya maging pagkalaki niya, kung ano ba yung nafe-feel niya. Ganon. I mean, in the future, I wouldn't want her to be uncomfortable kung meron siyang ipapakilala sa akin na partner niya. So right now, I'm using the word partner instead of hello. Hello. Instead of boyfriend or girlfriend. Kasi I'm not expecting her to bring a boyfriend. I'm not expecting her to bring a girlfriend. Basta kung sino yung dali niya, pakilala niya sa amin mag-asawa. Basta matino at mamahalin So siya. totoo lang, oo. Ayon kay Professor Christian Nicomedes, maaaring maging iba-iba ang resulta ng gender-neutral parenting sa bawat bata. Sa development kasi ng bata, normal na darating tayo sa identity confusion. So doon, maliban sa role natin, dumadating tayo sa point na ano ba talaga yung kasarian ko. Yung pinaka-pros na siguro nung gender-neutral parenting is hindi na sila dadaan doon sa first phase ng process na to. Pero by the time na lumabas sila and ma-meet sila ng ibang mga bata and doon sa environment outside ng bahay nila, doon sila mahusga na baka i-bully and ma-outcast. So maliban doon, ibubuli sila as sila and maki-question yung family nila. Pero hindi naman daw maitatangging inaalis ng ganitong parenting style ang stigma sa usapin ng homosexuality. In a way, natatanggal siya kasi sa ganitong type ng parenting, pinapakita niya yung acceptance sa third sex and acceptance doon sa kalayaan na mamili ng sarili mong kasarian. So in a way, nabibigyan siya ng natatanggal yung stigma. Pero it's just a matter of time talaga na maging fully accepted siya sa society natin. Katunayan, sa New York sa Amerika at iba pang progresibong bansa, mas gender-neutral na raw ang kanilang mga birth certificate. Imbis kasi na maglagay ng kasarian, maaaring maglagay na lang ng X o X sa gender section ng birth certificate. Ang ibig sabihin, may laya na ang kahit sino kung ano ang gusto nilang kasarian sa isang legal na dokumento. Oh, what are we supposed to do with this one? Bump them. Pero paglilinaw nila May, hindi niya pinapalaking homosexual ang kanyang si Yori. Bagkus, pinapalaki nila itong mas bukas at malayang mag-isip. Kasi it's like some sort of a statement na rin. Official statement from the Gomez Vega na I just wanted to make this topic clear na gender neutrality has a really wide spectrum. Being a gender neutral parent is not practicing genderless parenting. When we say genderless parenting, kasi walang gender Walang or gender. preference yung bata. Kaya nga sa ibang bansa, di ba, instead of he or she, them, they. They. Siya. So, for my husband and I, our core value is really mainly gender equality and providing our child the chance to exercise freedom. Oh, ang lawak, ang salimuot, maraming gray area. Kaya hanggang ngayon siguro hindi pa maintindihan at lubos na matanggap ng mga Pilipino ang gender neutrality. Pero sabi nga ng mga magulang na nakausap namin, ginagawa nila ito para mas lalong maging handa ang kanilang mga anak sa patuloy na pagbabago ng panahon. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Nelson Canlas kasama sa iisang brigada.